Babalikan tayo isang online loan platform na download po siya both sa Google Play and sa App Store. At yung pangalan ay si Peso Loan. At meron tayong mga i-address dito. Ang dami na rin mga comments na nakikita ko sa YouTube na parang nagbago na siya ha. Kaya, nag-a-ask na silipin ko daw ulit. At least one thing is consistent dito sa kay Peso Loan, at least for my account. And that is, buo po siyang natatanggap. Wow! And natatanggap siya in a few minutes kapag ilang beses ka nang nag-loan sa loan app na to. Learn more about Peso Loan in this video. Hello everyone! Welcome back to my channel. Bago tayo magdaldal dito about Peso Loan, share ko lang na for today's video, I'm wearing contact lenses from EO. Ito po siya. Ayan. Kasi distracting yung reflection ng light sa aking glasses. And I'm also wearing a lip color from MAC. Yan, charot! Anyway, so guys, disclaimer lang ha, that this video is not sponsored and it is based on my personal experience. Matagal na ako may Peso Loan, guys, and it's been a while since last ko itong pinag-usapan. And as far as I know, based on my experience, buo pa rin pong natatanggap yung loan sa kay Peso Loan. At bago yan, guys, kasi marami pong nagsasabi na parang sure na sure pa, the audacity na sasabihin, hindi daw legit si Peso Loan. Well, I respect if meron kang mga hinanakit ha. But before naman tayo maggawa ng mga bold na mga statements, let's be sure na tama yung mga pinagsasabi natin. So Peso Loan is registered po sa Securities and Exchange Commission and also submitting entity po siya sa CIC. So guys, ito kasing si Peso Loan, baka hindi nyo siya mahanap dun sa list of recorded online lending platforms. Yung pangalan po ay under sa kay Masaganang Buhay Financing Corporation. Kaya hindi nyo siya mahanap, but it is registered. And by registered, technically legit. Good news. At least buo pa rin siyang natatanggap. At yung kinuha ko is 5,000 lang. Ayoko kasi mag-loan ng masyadong malaki dito sa Peso Loan na to. Kahit nasabihin niya may pa-discount siya every now and then. Dahil ang laki po ng interest niya, guys. So ito, sabi niya, nagpapahiram daw siya ng up to 100,000 pesos. Pero depende po yan kay system pag first timer ka dito. So may mga nagsasabi pa nga na kung 5,000 daw yung offer ni Peso Loan sa inyo, yan po yung sign na ma-approve ka. I think I agree because kapag 10,000 ka agad yung offer sa'yo, most likely marireject ka. Pero kung magsa-start ka sa mababang amount like 5,000, most likely ma-approve ka because it happened to me. Yun nga lang, napapataas talaga yung kilay ko sa mga loan apps na masyadong mataas ang interest. And I can explain why. Charot! But just to give you an idea, guys, that this loan app, hihingi po siya ng valid IDs like UMID, SSS card, driver's license, PRC passport, pag-ibig, GSIS, national ID, at tumatanggap din siya ng voter's ID, postal, TIN, and PhilHealth. So also take note, guys, na yung loan app na to ay both front and back ng ID mo yung dapat mong picturean. 3 contact references po yung hihingin niya and wala na siyang masyadong tanong. So pag sinabi mong housewife, hindi na siya magtatanong ng ibang information. Versus those na nagsasabing employed. Kasi pag employed ka, syempre may other questions siya. So pwedeng GCash, pwede rin bank, and yung GCash, kailangan mo yung i-verify bago mo talagang mapasok to sa kanilang system. O, say for example, meron ka ng account kay Peso Loan. So for anti-fraud measures daw, every time na naglo-loan ka sa loan app na to, kailangan mong mag-selfie. So, just so you know. Also, things that dapat nyo malaman sa loan app na to is magpapaset po siya ng password, and if matagal ka nang hindi nakapag-login sa account, expect ka na magla-login ka ulit dito. Kaya huwag niyong kalimutan yung password nyo. And pag login nyo, meron po siyang pa-reminder. So, ayun nga guys, kahit na matagal ko na siyang hindi inuutangan because of the interest, nag-offer pa rin siya ng higher credit limit. So, dating naging 70 at nung binuksan ko, meron siyang mga pa-evaluation na drama. Yung offer niya ngayon sa akin is 72,000 pesos. But dapat siyang pinag-iisipan bago mong i-take. So, within the app, pero depende yun. Just to give you an example, ito po yung sa akin. But it depends on the system kung magkano yung mga terms sa i-offer sa'yo. For me, meron siyang pa 4 terms and pa 3 terms. And then, meron kang pagpipilian either magbabayad ka every 7 days or every 14 days. But usually, umiiba po kasi yung interest by a few hundreds or thousands depending on the term na pipiliin mo. Nakakatakot po talaga yung 70,000 pesos kasi after 7 days man or 4 days naman, yung pinakamalaki mong installment is mangyayari po sa first na installment. So just imagine, after 14 days, kailangan mong magbayad ng kalahati, which is 38,000 pesos na. At lumiliit ng lumiliit
as you know, on your next installment dates. Yun nga lang, medyo mabigat talaga siya. Although, I have confidence based on my previous experience na buo naman siyang natatanggap. Talagang mapapakamot ka kung i-go mo tong 72,000. Tinry ko yung 10,000 para ma-compare po kasi siya sa kay Mr. Cash at kay PXD. At so far, lumalabas na si Peso Loan is surprisingly the better app. Meron siyang pa 4 terms and meron siyang pa 3 terms. And whether 4 terms or 3 terms, pwede kang pumili between 14 and 7 days. So, kung mag 14 days ka, ito po yung lalabas. So, regardless kung ano man magiging per installment mo, makikita mo dito na yung total na napunta sa interest is 3,500 sa loan na 10,000. Now, mataas siya kasi 45 days, 3,000 na kagad yung makikita niya sa inyo, yung service fees niya. And the reason kung bakit ang taas-taas ng interest niya ay 15 days 45 days na naman to, 'di ba? Yung cap ni BSP is 15% per month. So, anong nangyayari dito? Paano to nakalusot? Basically is 45 days dahil na-stretch niya talaga yung computation to 135 days para ma-maximize niya yung interest na masisingil sa'yo. May pa-drama pa siya na meron pa siyang 4th na installment which is only 135. It's parang giveaway na yan eh. 135 na sasabihin niya, pwede niya yung i-discount or going free kapag good payer ka on your first, second, and your third. Diba mautak siya? Kaya ang taas-taas ng interest niya kasi it's talaga based sa 135 days. Pero actually sa totoo nito, 45 lang siya. So, dun siya nakakalusot mga best. With that being said, lumalabas pa rin siyang much better kay Mr. Cash. Maglo-loan ka ng 10,000 pesos kay Mr. Cash, may kaltas na, and magbabayad ka pa ng interest. At least dito kay Peso Loan, buo mo matatanggap yung loan mo, diba? Kahit na hindi naman masyadong malayo yung difference ng total fees mo sa dalawang apps na to, pero at least dito kay Peso Loan, buo po siyang matatanggap. Pero para sa akin guys, mabigat pa rin yung 10,000, yung 3,500 na fee sa sa ganitong term. Kung nagsi 7 days ka naman magbabayad, lalabas na 2,500 lang yung mapupunta sa interest mo. Mahal pa rin yan. Pero nasa inyo yan guys kasi imagine every 7 days magbabayad ka ng almost 5,000 tapos 4,000 tapos 4,000, diba? Mabigat. Kaya dapat pinag-iisipan po yung ganitong mga ola. So doon ako sa 5,000 at every 14 days yung pinili ko and yung service or kita. I wanna call it kita niya, profit niya sa akin. For that 45 days, sa 5,000 na loan is 1,750. Masyadong mataas, pinapalabas niyang 135 days to, pero 45 days, bayad ka na. Ginagamit niya lang tong 135 days para sa computation ng interest. Well, at least that's how I interpret it. Pinush ko mga best at pag-confirm ko ng 5,000, humingi po siya ng selfie. And in less than 5 minutes, tanggap ko kaagad 5,000 buo sa aking GCash. Now, the only positive thing nakita ko kay Peso Loan is ang buo po siyang natatanggap. May pa-terms-term siya, even if mabigat, pero at least pa-terms-term. But nasa inyo yan, dapat pinag-iisipan. That's why meron po tayong mga ganitong mga videos para mabigyan kayo ng heads up at kayo makapag-decide kung okay ba siya sa inyo. Because registered doesn't mean that it is a good app. Nasa inyo pa rin yan. And so far, wala pa naman ako naging problema kay Peso Loan dahil nagbabayad naman ako on time. But I've heard stories na medyo makulit din siya. Although, hindi naman siya masyadong nanghaharas. Pero I guess, depende yan sa agent. Kung gusto nyo makahanap ng mga online loan platforms na much better dito kay Peso Loan, then please check this playlist. So before I let you go guys, I don't think there's any improvement dito kay Peso Loan. I don't think bumaba yung interest niya. Ganun pa rin siya. But rest assured, na buo po siyang matatanggap. If meron ako nakalimutan, you can leave a comment in the comment section and balikan natin yan when we have time. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!